Ito po yung Hilo 300. Pinagtsagan ho nating ito paliitin para bumagay din sa ating pong sungot ng ating lobster na ginagawa. Hindi tumatiming lang po ako at may nagbibideo okay, tigkabilaan po. Sana naman huwag ma-copyright itong ating video. Abang-abang lang po. Yung pamarang ko paglalagay nito. Ito pong ano, mapapansin po niyo ito mga parang tinik ng ating lobster lure. Pagkakalagay ko po ng ganyan ay pinupusol ko ng ganyan. Ang para na po siyang tinik ng ulo ng ating lobster. Nagchichimpo lang po ako at dalawa po yung nagbibideo okay, nagkataong parehas humintong sandali. Yan, tayo nakapag video. Kukunin lang po natin yung talim at hindi ko po maporsig agad na mga ano magawa dahil po kabi-kabila talaga yung video okay dito sa amin yan. Baka po tayo mga copyright. Yan, sana naman po hindi tayo mga copyright. Ito po yung kinuha ko muna yung mga pag-iitan. Pag nakuha na po yung pag-iitan na na-timing ko na siya, saka ko nakukunin uli yung nasa mga pag-iitan nya. Na-timing ko muna po itong tatlo. Habol na lang po uli natin yung 4. Ganyan po ang proseso para yung pong ating pagtatalim ay nasa tama yung timing. Guys, sorry talaga po may video. Naggayak na rin pa nga po pala tayo ng ating sungot po. Kaya po may ano itong gawing ilalim na yan. Yan, para magkunya po siya dun sa ilalim. Yun, paglagay po natin ng glue ay hihikit na po siya dun sa ilalim, hindi siya mabuno. Yan, formado na po yung ating, kaunti na lang po yung pote-ote natin kakabit dito. Bigyan na po natin mata kapishman. Ito po yung ano ng mata. Itatali ko lang po ito dito sa gawing ibabaw. Yan po yung maayos yung mata niya. Lalakta po yan dito. Magbubuhos lang po ako ng tingga at medyo malapit naman na po yung forma niya. Tabay lang po tayo mga ka-fisherman. Maganda na po tayo ng tingga na tinunaw at igagayak na po natin ang pattern nitong paglalagay po ng tingga. Ay sa po, lagyan ko po siya ng pinaka-pin dito sa lagay ng tingga. Pagbunot po nito, ang ipapalit po dyan ay nylon na 3/5. Nylon 3/5. Ito po yung maging pattern nya. Para paglagay po natin ng tingga, ay ito po yung aalisin ko lang. Ito lang po yung proseso natin. Yun. Saka lang po yung lilinisan. Ano buhusan mo? At ito nga po palang ating pinakapin. Ayan, siya po yan yung lalagyan ko ng Hilo 300. Ito po ay nilagyan ko ng grasa para madali siyang maalis din sa ilalim. Lilinisan na lang po yan. Yung ating madali, babawas po tayo at nagit pong 1 kilo. Talaga po naglagay akong allowance ng tingga. 1.1 po. Mga 1 kilo lang po ang gagawin ko nito. Lalagyan na po ito natin ng Hilo 300. Siya po yun yung butas na nilagyan kong pin kanina. Ito po yung magsisilbing pangampay niya dito sa unahan.
daw. Ito na po siya, oh. Fisherman, ayan. Ang timbang po niya ay 1 kilo. Bukas po ay pipinturahan ko na po yan. Ano. Thank you Lord, at pahinga muna po. Hinahanap po natin mga ka-fisherman yung pintura. Ginawa ko lang po nito ay dirty white na medyo nagro-rosa pang lagay sa tiyan. At nakahanda na rin po tayo ng mga pintura. Ito ko po ito ilalagay panchan para po kakaiba naman ito sa likod. Po mga ka-fisherman, yung hindi ako gaano sibilisado talaga sa pagpipintura, pero inaayos po ito natin ng tamang timing para makursandahan po ng octopus. At kung sisundin po ng cuttlefish, epektibo rin po ito. Tabay lang po tayo. Ito naman po pula yung ating nilagay sa ating tortura. Ito lang po talagang hirap sa atin mga ka-fisherman, dahil yung pong aking kamay talagang medyo pasmado na. Kaya po ito mga paningit yung inuuna ko, dahil talaga pong hindi ko na kayang guhit ng maayos pag ipapahuli ko po ito. Kaya po maski malaki siya, okay lang. Dahil pag lagay ko naman po niya ng ibang kulay, ay matatakloban na rin naman po yan. Ayun lang po yung proseso ko. Ilalagay ko nga po pala dito yung kulay sa galamay, at ito pong ano ay kulay gray. Ito po ang ating ilalagay dito. Yung pinaka ano po niya, at ito po yung kombinasyong ilalagay kong kulay. Ito naman pong yellow green ang ating inihanda. Yan. Blue po at dilaw. Mas marami po yung dilaw kaysa sa blue. Ito naman po ang ilalagay natin dito sa ating tura-tura. Tabay lang po tayo. Yung mga fisherman, yung akin talagang hirap na bahagi yung pagpipintura. At pasmado na nga po yung ating kamay. Talaga po yung tutok na ako dito pag ganito na. Na po yung pinakamahirap na bahagi pag gagawa ko ng tura-tura.
Handa naman po tayo ng dilaw. Dilaw naman po yung ating may lalagay dito sa mga gantong nylon. Ang dilaw siya. Mga tinik-tinik. Ang ganyan po dapat pagtsagaan para pumagay po dun sa ating lori. Pampatrax po itong ganitong guhit-guhit sa ating sungot. Ang pambuhay po siya sa sungot. Lagyan ko na po siya ng tulik-tulik ng dilaw at pambuhay po natin yan dyan sa ating ginagawa. Lagyan po ito ng iba't iba pang kulay para po maging attractive po sa octopus. Ito naman pong puti ang ating sunod na ilalagay. Nalagyan na po ng tulik-tulik na puti. At sunod naman po ilalagay ko dito itong ating pula. Talaga pong medyo masilan yung pag-aan natin pag gagawa ng pula naman po yung ating ilalagay. Pambuhay siya dun sa ating mga tulik-tulik ito po. Para po magkaroon siya ng disenyo. Po ang akin na ilalagay pula. Ito po yung ating lori. Artificial lobster. Ayan. Malapit na po siya. Mabos nila po ako dito sa kamalagay ng tindab. At saka po yung pangambay. Maawi muna po akong bayan. Naghanda na po tayo ng pakintabdang na blue. Pulang marami po yung pula. Kaunti lang yung blue at saka dilaw. Silver na gold. At meron na po tayong busnik. Ganito ko po siyang kung paano ko po siya apply. Ganito po, magamit po tayong busnik clear para po lalong mas maging maayos ang ating tura-tura. Bago po siya matuyo, dapat naka-apply na yung ating pakintab. Ito po ang pamaraan ko, mga ka-fisherman, para gumanda po yung ating gamit. Napakasimple lang po siya. Yung pong pinturang yan ay lalo po natin pagagandahin. Ganyan po ako mag-design lang ng ating tura-tura. Simple lang po. Okay, kita ko po sa inyo ito pagkalagay at medyo magtatagal po yung ating video. Mga ka-fisherman, nalalapit na po yung
pagtatapos niya. Sorry nga po pala at hindi po tayo nakakapag-upload ng mga video, at yung pong ating editor ay talaga pong busy, at ito nga po ay pinipilit kong ipa-upload sa kanyang video ito, at nang ito po ay maibahagi dun po sa mga gumagawa rin ng mga tura-tura at gumagamit na kapwa natin magdaragat. Yan mga ka-fisherman, madali lang po itong gayahin at alam ko pong kayang-kaya nyong gawin ito. Yan. Kayo na po ang bahala na gumawa ng kung anong kulay ang gusto nyo, dahil marami naman pong kulay ang ganitong uri ng ito pong lobster lure. Yan, marami po siyang kulay. Kung ano po yung naayon sa gusto nyo ay pwede nyo pong gawin. Yan mga ka-fisherman, at gumawa na rin po yung ating pinsan, yan, si Ariel, at nagluluto nga po pala ako ng ating manalao. Pinapalambot po natin yung ating tura-tura lure. Finish na po yung ating artificial na lobster lure. Yan po, at yun pong ating luring isang isda-isdaan. Yan, handa na pong gamitin yung ating lobster lure. Yan po, at maraming salamat po, at ito po ay natapos na natin, at handa na po siyang ipanghanap buhay sa karagatan. At yung pong gustong gumaya nito pong ating pong tura-tura ay detalyado naman po yung ating pagkakapanday nito. Ang hindi lang po naging detalyado, yun na pong pagkakabit ko nitong ating pakalasing-kasing. At ito pong numero 7 na nilubid kong stainless. Nilubid ko po yung numero 7. Ito na po yung nilagay ko. Yan, para maging mas maayos po yung ating tura-tura. Yan. Ito po yung ating handa ng gamitin. At pakisuyo naman po, pakisupport naman po ng ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at tumatangkilik po ng ating video. Maraming salamat.